Tumalsik ang dugo, diretsong sinipa ni Lian ang leeg ni Heaven 4 at hindi na nang ahas na ipagsapalaran ito. Pareho silang nagulat at mabilis na napaatras mula sa kanyang palso papunta sa kanyang leeg. Dalawang sugat ang kasing haba ng 80 centimeters, halos maputol ang kanyang lalamunan. Si Heaven 4 ay tumawa. Ang gwapong mukha nito ay contrast sa duguan ang kanyang mga mata, kakaiba ang itsura. 8 trigrams. Kambal na dragon ang lumalabas sa dagat. Huminga ng malalim si Lian, tumingin kay Heaven 4, na sabik pa ring lumaban. Ang madilim na ulap sa kanyang puso ay unti-unting naglaho, at siya ay tumawa ng malupit. Napakabisyo talaga ni Wing Chun Saber. Nagkaintindihan silang dalawa sa intensyon ng isa't isa at sabay na sumigaw. Halika na. Muling umalangaw-ngaw ang tunog ng sagupaan ng mga espada at sable pabalik-balik ang laban ng dalawang panig. Pagkatapos ng 4 na round, unti-unting naging dahado si Lian, na naging dahilan upang mas mahirap na gumalaw sa isang bilog. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at kanyang puso. Sinuri niya ang sitwasyon. Gumagamit ako ng isang kamay, at siya ay bulag ang isang mata. Ang magkabilang panig ay pantay-pantay. Gayunpaman, ang bilis ng batang ito na masanay sa mga armas ay mas mabilis kaysa sa akin, 19 na taong gulang siya ay talagang isang mabigat na kalaban. Panibagong salpukan. Malamig ang mukha ni Lian. Umunat ang 5 daliri niya. Mahigpit na hinawakan ang lalamunan ni Heaven 4. Si Heaven 4 ay nagulat at mabilis na napaatras ng ilang metro. Ang kanyang isang mata ay nakatitig kay Lian, tumatawa at nagsasabing, hindi ako gagawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. Sa sandaling ito, nakatayo si Lian sa sahig, nakalaylay ang kaliwang kamay. Ang Mandarin Duckhawk, mga espadang nahulog sa lupa. Nagulat lahat ang audience sa nakikita. Susuko na ba siya? Walang laman ang 2 kamay ni Lian. Sa pag-aakala ng isang fighting stance, si Heaven 4 ay ngumiti at sumugod kay Lian. Sa 2 sable na may 8 talam, si Heaven 4 ay gumalaw pasulong, hindi bumagal ang mga bagay. Mabilis at nakakalito pa rin ang bilis at anggulo ng kanyang mga tulak. Tingnan natin kung sino ang makakatiis nito. Ang 8 talam na sable ay gumawa ng magkakasunod na nakamamatay na hampas. Pabilis ng pabilis ang galaw. Tuloy-tuloy na umatras si Lian, mabilis na nakarating sa gilid ng sahig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag, at hinawakan niya ang espada ng 8 talam na sable. Sa sandaling iyon, si Heaven 4 ay ibinaba ito, pagkatapos, ang 2 kamay ni Heaven 4 ay mahigpit na nakahawak sa kanang kamay ni Lian. Nang makitang ang talam ng kaliwang sable ay nahawakan ni Heaven 4, ang umiwas sa kanang sable, nilaslas ang mga paa ni Lian, at sinipa siya sa sahig. Babayaran kita para dito. Nang makitang lumipad si Lian sa sahig, natahimik ang buong palapag. Nagulat ang lahat at inakala niyang natalo siya. Nagulat si Heaven 4, naisip sa sarili, nako. Walang lakas ang sipa kanina. Hindi ko siya sinipa. Tumalon siya at sinipa ang sahig. Nalaman ito ng Heaven ngunit huli na ang lahat. Ang 2 paa ni Lian ay parang latigo na bakal na humihigpit sa leeg ni Heaven. Sa lakas na mula sa kanyang baywang, pinilipat niya ang kanyang katawan at itinaas si Heaven 4. Lumuhad ang mga tuhod ni Lian, idiniin ang leeg ni Heaven at ibinagsak siya sa lupa. Si Heaven 4 ay duguan ang mga mata 2 sable na may 8 talam na tumutusok paitaas. Ngunit sa sandaling iguhit niya ang sable, nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Ano ang ginagawa ko? Ginamit ni Lian ang kanyang nakabenda na kanang kamay upang harangan ang saksak. Tumalsik ang dugo, pero wala siyang pakialam, mahina lang ang sinabi niya kay Heaven 4.
Napuno ng dugo ang mukha ni Heaven. Ang kanyang mga butas sa mata ay pinalamanan, at ang kanyang bibig ay nakakunot sa isang ngiti. Ikaw ay isang taong walang lasa. Wala kang alam na rules. Pagkarinig nito sa sinabi ni Heaven 4, natalo ako. Nang makita ito, binitawan din ni Lian si Heaven tumayo at sinabing, pumunta na kayo sa ospital. Maaari mo pa ring panatilihin ang iyong mata. Bata ka pa. Kung magbubulag-bulagan ka, matatapos na ang buhay mo. Sa sandaling ito, sumabog ang mga tagay sa sahig. Dahan-dahan ding itinaas ni Lian ang kanyang kanang kamay, na nagpapakita ng kanyang tagumpay. Tumingin ang pulang Diablo kay Heaven 4 na dinadala sa isang stretcher, iniisip sa kanyang sarili, ang batang ito. Kapag inihagis siya ni Lian sa hangin, kapag lumaban siya, mababali niya ang kanyang leeg. Kung hindi siya lalaban, mahuhulog siya sa ring, patay man o matatalo. Pero noong nasa himpapawid na siya, umatake pa rin siya dahil sa galit. Alam niyang natalo na siya, inatake pa rin niya at nasugatan ang iba. Nararapat siyang mamatay. Sa sandaling ito, binalaan ng matanda ang madla ang katabi niya. Dalhin si Heaven 4 sa ospital. Mula ngayon, ang mga tao mula sa Yangchun Upper Field ay hindi na pinapayagang pumasok sa Longcheng. Narinig mo ba ang sinabi ko? Tinitigan niya si Lian, nakapikit, tahimik. Biglang tumunog ang sistema. Nakompleto mo na ang lahat ng kinakailangan ng kaganapang Yanfu. Ikaw ay maayos at babalik sa totoong mundo sa loob ng 10 minuto. Tumanggi si Lian sa paggamot ng doktor sa kanyang mga sugat. Tinatalikuran niya ang sarili sa kanyang puso, nirepaso niya noong nakaraang buwan, ang araw na pumasok ang mag-asawa sa paaralan upang magparehistro. Pagbalik niya, nawala na siya. Siguradong hindi siya masaya. Sa pag-iisip tungkol dito, nakilala ni Lian si Tai Kui sa daan pabalik sa kanyang silid. Walang sinabi ang dalawa, nagkatinginan lang sila at napadaan. Pagpasok niya sa kwarto ay may nakita siyang itim na malita. May isang pirasong papel na iniwan ni Judy, na tila pahiwatig ng password. Si Lian ay mukhang walang magawa dahil hindi niya maalala at pagkatapos ay walang pakialam at ginamit ang Mandarin Duck Hook Swords para basagin ang lock. Sa loob ay may mga gold bar na kumikinang ng maliwanag. Ang sistema ay nagpahayag ng purong ginto, isang mahalagang bagay. Ang bawat bar ay maaaring palitan ng 100 Yanfu points. Walang limitasyon. Nagkaroon din ng Imperial Decree sa ginto. Ang huling Yanfu item. Hawak ang token sa kanyang kamay, tumingin siya at nakita niya ang isang mangkok ng umuusok na wonton noodles. Pagtingin sa bowl ng noodles ay bumungad sa kanyang isipan ang magandang mukha. Hindi malilimutan. Walang kamalay-malay, nabaluktot ang sulok ng bibig ni Lian. Inabot niya ang mangkok ng noodles. Nakita niya ang hindi mabilang na mga bitek sa paligid ng kanyang katawan na parang salamin. Ang sistema ay tumunog. Nakompleto mo na itong Yanfu event. Ang bilang ng mga natapos na kaganapan sa Yanfu ay isang pagsusuri sa antas ng pagkumpleto ng kaganapang ito ng Yanfu. Magaling. Pagkatapos ay hindi mabilang na baluktot na mga bitek ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga taong nakipag-ugnayan sa kanya noong mga nakaraang buwan ay dahan-daang gumuho. Lumulutang sa tabi niya, lumitaw ang 2 Li Zhangyu at pagkatapos ay nawala. Nagtataka si Lian kung kailan parang naglilipat ng estado ang system. Sa ilalim ng ilang mga kondisyon, ang pag-aayos na ito ay hindi binibilang ang anumang mga puntos. Sa sandaling ito, unti-unting nakabawi ang 2 putol na daliri ni Lian. Gaya ng dati, tulalang tumingin si Lian sa kanyang kanang kamay. Nawala lahat ng sugat niya sa katawan. Maging ang kanyang espiritu ay hindi pangkaraniwang mabuti. Pagkatapos ay nagsimulang
Ayusin ng sistema ang mga puntos ng Yanfu. Ang kasunduan ay 500 puntos. Purchasing power ay 175. Nakakuha din siya ng natitirang Yanfu item. Inambag niya ito sa settlement na ito. Sa pagtingin sa papel na nagsimulang masunog, tumunog din ang sistema, na nagpapahayag na ang kapangyarihan sa pagbili ay tumaas ng 10. Ngayon, ang limitasyon ay 200. Kasabay nito, binigyan siya ng system ng 500 puntos. Nagpalitan siya ng 20 gold bar para sa 2,000 puntos, na may kabuoang 3,204 na puntos. Kumpleto na ang Yanfu event. Espesyal na gantimpala. Ang nilalaman ng kaganapang ito ay ang ibong may 9 na ulo. Siya ay random na gumuhit ng isang item na naglalaman ng kapangyarihan ng 9 na ulo na ibon. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakompleto mo ang isang Yanfu event, ang reward ay magiging default na mana. Ang pamana na ito ay hindi maaaring ipagpalat. Biglang uminit ang dibdib ni Lian. Ang pagpinta ng mga ibon na may 9 na ulo ay biglang nagliyab, naging figure ng isang babaeng may pakpak na lumipad palabas at pagkatapos ay natunaw sa maliliit na bituin at nawala. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang tato ng ibong may 9 na ulo sa dibdib ni Lian. Pamana ng ibong may 9 na ulo. Ang antas ng espiritu ng ibong may 9 na ulo ay 9. Nakamit ng may-ari ang permanenteng estado ng Goshing, na nagpapataas ng lakas at bilis ng pag-atake ng may-ari ng 90. Sumpa ng dugo. Gamit ang sariling dugo bilang daluyan, ay lock ang isang target at pagkatapos ay may pan ang lahat ng pinsalang dulot nito, na maiipon, at ang gumagamit ay maaaring magpasabog nito sa kalooban. Ang mas maraming pinsalang nagawa noon, mas malakas ang sumpa ng dugo. Ang sumpa sa dugo ay may epekto ng pagpatay ng mga demonyo, pagpapalayas ng masasamang espiritu, pagsira sa mga multo, at pag-aalis ng ki ng mga dragon at tigre. Pagkatapos magkabisa ang sumpa sa dugo, pansamantalang mawawala ang kapangyarihan ni Goshing. Ang oras ng pagkawala nito ay depende sa pinsala sa sumpa ng dugo. Mabilis na sinubukan ni Lian ang ilang mga galaw ngunit naramdaman niyang walang espesyal